Dahil sa walang katapusang pangulit ni Peter, napalitan si Krisa na sakamahan na lang ang lalaki sa ospital para manahimik na ito. Paglabas niya kasi kanina ng police station, yun na naging bukang bibig ng lalaki. Di na mapigilang mairita ng dalaga sa kanya dahil para bang nanadya itong sayangin ng oras niya at ubusin ang pisi ng pasensya niya. Tumagal sila ng halos 2 oras doon para lang sa maliit na sugat ni Peter. Hindi pa na kontento doon si Peter, nag-request pang lalaki ng CT scan para daw siguradong walang mali sa katawan niya. Nabagok ka ba para mag-request niyan? Peter naman, kailangan ko nang umuwi. Ikot na na mata ni Krisa upang ipakita ang inis niya at di na siya natutuwa sa mga ginagawa nito. Ang layo sa bituka. Bumagsak ako sa sahig. Oo nga, bumagsak ka pero di ka naman... Hayaan mo na ako, Krisa. Mabuti na yung sigurado, diba? Baka sa uli, pagsisihan kong di ko pinatingnan ang katawan ko. Di na doon nakipagtalo ang dalaga dahil matigas talaga ang ulo ng lalaki niyang kasama. Mauubos lang lalang pasensya niya at papainitin lang lalo nito ang bunbunan niya. Alas 9 ng gabi nung ihatid siya ni Peter sa tapat ng kanilang bahay. Bago bumaba ng sasakyan ng lalaki, minabuti ni Chris ang humingi ng dispensa dito. Naisip na baka sumpungin ito at magsumbong sa ama at gumawa ng kwento. Kailangan pa naman niya ito. Sa ngayon, kailangan magpakabait niya muna. Sa kanya na to tatarayan. Sorry nga pala kanina, Peter. Alam kong hindi akong literal na may kasalanan pero kung hindi ko hiniling sa'yo na kumain tayo ng Korean food, hindi sana magtatagpo doon ang mga landas niyo ni Alex at aabot sa punto magkakasakitan pa kayong dalawa. Sa mga sandaling iyon, mas naging magulo pa ang laman ng isipan ni Peter. Naisip niya na since hiwalay na sila ng kaibigan niyang si Alex, may chance na siyang mapansin ng dalaga. Subalit ang hindi niya inaasahan ay ang biglang pagsulpot ni Nicolo doon na iba ang mga titig kay Krisa. Di naman sa bulag para di mapansin ang kakaiba sa mata ng abogadong mataas ang respeto niya. Sa unang tingin pa lang halatang nahalina na siya sa ganda ni Krisa. Di naman siya po pwedeng makipagtalo dito at makipagkompetensya. Mas maimpluwensya ang pamilyang Bentacourt sa lugar nila. Kilala niya ring masama ang ugali nito at barumbado sa kabila ng pagiging magandang lalaki nito at asensado. Ayaw din naman ni Peter isakripisyo ang pamilya nila nang dahil lang ang gusto niya ay si Krisa. Tiyak na hindi nila kakayanin ng mga bagay na maaari nilang gawin. Ayos lang, wala ka namang kasalanan sa nangyari. Ngumiti lang si Krisa at bumaba na ng sasakyan. Wala na siyang maisip na sasabihin pa sa kanya. Nasabi niya na ang lahat ng gusto niya. Krisa, bakit? Kung sakaling nakamove on ka na kay Alex, pwede na ba kitang ligawan hanggang maging girlfriend kita? Pabiro ang tono ni Peter pero batid ng dalaga. Seryoso ang katanungang yon ng lalaki. Nahigit na ni Chris ang hininga niya nang marinig iyon. Di niya inaasahan na gano'n kaprangka palang lalaki. Akala niya wala nang lalagpas pa sa pagiging prangka ni Nicolo. Meron pa pala, si Peter. Please consider it naman. Deserve ko rin naman ang kagaya mo at saka hindi naman kita minamadaling sagutin mo ako kaagad. Dagdag pa ni Peter na punong-puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Bilang babaeng nasaktan ang tinatawag ng pag-ibig, ayaw ni Chris ang paasahin sa walang lalaki na alam niya kapag nagbigay na ng effort at biglang binasted, malalamang masakit yon sa part niya. Kung kaya naman ngayon pa lang mabuti nang sabihin niyang totoo kesa naman magpanggap lang siya. Sorry Peter, sa dami ng iniisip ko ngayon at patong-patong na problema, hindi ko naisip na maling pumasok agad sa relasyon. Saka na siguro. Pamilya ko muna ang uunahin ko at isa pa. Plano kong umalis sa lugar na to at lumipat sa ibang bayan. Oras na maabsuelto si Papa sa kaso niya. Alam mo na, bagong buhay, bagong lugar, bagong buhay dapat kami. Naintindihan mo sana yon? Matamang napatitig si Peter sa mukha ni Krisa na hindi kababakasan ng kahit anong pagsisisi. Hindi sukat akalain babase din siya nito agad-agad. Bahaw ang boses niyang tumawa. Napahiya siya doon pero dadaanin na lang niya sa biro ang lahat kahit bakas na sa mukha niyang sakit ng pagtanggi sa kanya ni Krisa. Binibiro lang kita, Krisa. Ang seryoso mo naman. Ani niyang tumawa pa nang di abot sa kanyang mga mata. Sige na, pumasok ka na sa loob ng bahay niyo at aalis na rin ako. Huwag ka na mag-alala sa papa mo, magaling yon si Dad. Ilalaban niya tiyak ang kaso nito. Talaga? Sige, ingat ka pa uwi. Tumalikod na si Krisa upang pumasok na sa loob, ngunit ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya palayo nang muli siyang tawagin ng lalaki. Humarap muli ang dalaga kahit na atat nang pumasok sa loob. Bakit? Kumaway lang si Peter pero hindi ta nagsalita.
Pilit na itinago ang sakit na nakarehistro sa kanyang mga mata, bunga ng pagkabasted. Bye, Kriza. Salamat, Peter. Good night. Umandar na ang sasakyan na pinanood lang ni Kriza papalayo. Nang hindi niya na matanaw, pumasok na siya sa loob ng bahay. Tahimik ang kabahayan nila. Malamang nasa silid na ang kanyang madrasta o kung hindi naman, tahimik na naghihintay sa kanya. Saglit na napatigil sa pagkakpang si Kriza nang mapansin niya. Sira ang ilaw sa first floor ng kanilang bahay, kaya naman medyo madilim pagpasok niya doon. Marahil hindi yun magawang maayos ng ginang na kasama niya sa bahay. Kinuha niya ang cellphone sa loob ng bag upang gamitin ang flashlight nito nang sa ganon hindi siya matisod at madapa. Bago pa niya yun magawa, biglang nanigas na siya sa kinatatayuan dahil bigla na lang may yumakap sa katawan niya mula sa likuran. Bago pa siya makapag-react, natakpan na isang kamay ng bultong iyon ang bibig niya upang hindi siya umirit ng sigaw at gumawa dito ng ingay. Nandilat na doon ang mga mata ng dalaga. Dumagundong na ng malakas na pintig ng puso niya na parang anumang oras sasabog na sa sobrang takot. Nanlamig na ang pawis na lumabas sa kanyang katawan. Kahit na malamig ang simoy ng hangin ng mga sandaling iyon dahil sa mga bukas pang bintana sa sala ng bahay nila. Walang hirap na hinila ng kung sino man ang katawan niya patungo sa may hagdan kung saan medyo tago at walang sino mang makakakita sa kanila. Pinili ni Kriza ang maging kalmado, wag agad magpanik ng sa ganon. Isipin ang sularin na mahina siyang nilalang at walang match o planong manlaban sa kanya. Bitawan mo ako! Nagawa niyang isigaw matapos paresahang tanggalin ang kamay nito na nakahawak sa kanyang bibig. Ano ba? Sumunod naman ang lalaki sa sinabi niya pero hindi niya inaasahan ang sunod na nangyari. Sinunggaban siya nito matapos hawakan sa magkabilang gilid ng kanyang ulo at walang pakundangan siniil ng halik sa labi na kinatigas pa ng katawan niya sa kinatatayuan niya na para bang tinakasan siya ng buong lakas. Hindi dahil yon sa gulat, kundi dahil sa pamilyang nitong amoy na nakidikit na yata sa pinakaloob ng kanyang ilong. Amoy na memoryado niya pa. Si Alex yun, ang dating kasintahan. Binuhos ni Kriza ang natitira niyang lakas at pinadapo pa ang palad sa pisngi ng lalaki. Malakas ang ginawa niyang sampal na nagawa nitong mapabaling ang mukha ni Alex sa kabilang direksyon. Umayos sa mga ilaw na naging dahilan upang magliwanag ang buong bahay. Naging malinaw sa mata ng dalaga ang dahilan ng dating nobyang sobrang kinasusuklaman ng mga sandaling iyon. Ang kapal naman ng mukha mo para halikan ako. San ka humuhugot ng lakas matapos mong gawin sa akin ang lahat ng yon, ha, Alex? Hinihingal na singhal ni Kriza na kulang na lang mapaupo sa labis niyang panghihina. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Trespassing ng ginagawa mo sa bahay namin? Napasandal na ang dalaga sa pader upang bigyan ng suporta ang katawan niya nang biglang mas nanghina pa. Humugot siya na sunod-sunod ng paghinga na animoy isang isdang tinanggal sa loob ng aquarium. Nagsukatan silang dalawa ng tingin ni Alex na nakabawi na sa pagsapak sa ginawa niya kanina. Makahulugan itong umisi. You are so cheap, Kriza. Pinababa mong sarili mo sa putik mula nang iwan kita. Isipin mo nga, kung kani-kanino ka na lang basta-basta sumasama. Ganyan ka ba kahayok na palitan ako sa buhay mo? Wala ka na bang ibang lalaki sa paningin mo, ha, Kriza? Si Peter pa talaga ang napili mong ikalantari? Kaibigan ko yon. Bakit? Dahil gusto mo kong gantihan sa mga ginawa ko, ha? At siya ang una mong target. Nagangat ng tingin si Kriza sa kanya. Di makapaniwala sa mga paratang niya na kung magsalita akala mo siya ang nakagawa ng kasalanan sa kanilang dalawa. Nag-init kagad ang ulo niya kasabay ng pag-iinit ng bawak sulok ng kanyang mga mata sa labis na galit. Ano bang mali sa ginawa ko, ha? Kumakain lang naman kami doon, ah. Nakita mo ba kaming may malaswang ginawa? Ni hindi mo nga kami nakitang mag-holding hands eh. Hindi ko ba pwedeng gawin yon dahil kaibigan mo siya? Siya ang nag-aya, alangan namang tanggihan ko. Natigilan si Kriza. Bakit kailangan niyang magpaliwanag sa dating nobyo? Sino ba ito sa akala niya? Teka nga lang, Alex. Bakit ba hinihingan mo ako ng paliwanag? Ano ba kita? Eh diba tapos na tayo? Tinapos mo ng lahat sa atin. Bakit narito ka pa at pakikialam? Malakas na humalakak si Alex. Nagliyab na ang galit ng mga mata. Sa sinabi ni Kriza, lalong nanoot sa buto ang galit niya. Walang mali. Sigurado kung nagpahalik ka na sa kanya. Ganyan kang uri ng babae, Kriza. Mabilis kang makuha.
Sumusobra ka na ha? Bakit? Natikman mo na ba ang katawan ko para magsalita ka sa akin ng ganyan? Hanggang halik lang naman tayo Bigla na naman siyang silanggaba ni Alex upang halikan. Mabuti na lang mabilis niyang natadyakan ang isang binti nito. Iika-ika nitong tinaas ang binti at sinipa ng dalaga. Mas nagalit pa nga ito. Ibang lalaki pwede kang halikan? Tapos ako hindi. Dapat lang talagang iniwan kita dahil mababa kang uri ng babae. Hindi mo kayang ibigay ang pangailangan ko bilang isang lalaki. Ano naman? Ano ang pakialam mo sa ginagawa ko? Oo, mababang uri ako ng babae. Bakit pa apektado ka? Dahil ex-girlfriend mo ko? Ang sabihin mo dahil hindi mo ako tuloy na angkin kaya ka nagkakaganyan. Come on, Alex. Ang babaw ng dahilan ng galit mo kung di yun ang rasong sasabihin mo. Pwede bang umalis ka na? Umalis ka na! Sigaw ni Krisa na bumasag sa tahimik na gabi. Gamit ang dalawang kamay, hinaklet ni Alex sa leeg ang dalaga. Hindi nakahuma doon si Krisa. Sinakal siya nito na para bang may plano itong wakasan ang buhay niya, gamit lang ang mga kamay niya. Ang lakas ng loob mong sigawan ako? Anong pinagmamalaki mo ngayon sa akin? Si Peter? Nandilisik ang mga matang tanong ni Alex. Ano ba, Alex? Bitawan mo nga ako? Pinilit ni Chris ang magpumiglas para makawala. Ilang sandali pa, binitawan na rin siya ng lalaki nang kagatin niya ang braso nito. Uubo-ubo siyang tumabi habang naghahabol ng hininga, hawak ang leeg niya. Pinagmamasdan niya na ilabas nito ang pakete ng sigarilyo na wala ng laman. Nilamukos niya ito sa kamay. Galaiting, tinapon sa sahig at muli, binalingan ng tingin si Krizan na nakabawi na doon. Lisanin niyong lugar na ito sa lalong madaling panahon. Bibilan kita ng bahay kahit gaano pa kalaki at kamahal. Ipapangalan ko rin sa'yo. Sa'yo na yon. Tungkol naman sa papa mo, he will be fine. Sumabog na ang galit na kinikimkim ni Kriza ng mga sandaling iyon, lalo na't nabanggit nitong kanyang ama na nasa detention pa rin. I knew it. Pinano mong lahat ng to para lang gawin akong kabit mo? Sira ulo ka talaga, Alex. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin yan nahahalata, Kriza? Hindi mo ako po pwedeng tanggihan. Marami akong paraan para makipag-deal sa'yo. Alam mo yan. Marami akong alam kung papaano kita pahihirapan. Kung kaya naman wag mo nang tangkain pang lumaban. Dahil sa bandang huli, matatalo ka lang. Kilala mo, ano man ang gustuhin ko, makukuha ko lalo na pagdating sa'yo. Biglang sumulpot doon ang madrasa ni Kriza na may dalang daspa na yari sa lata na nasa kanyang isang kamay. Walang pag-aatubili niyang pinaghampas iyon sa katawan ni Alex na di nagawang lumaban dahil hindi ito nakapaganda sa aksyon ng ginang. May lakas man si Alex para patumbahin ito pero hindi siya lumaban dahil matanda na to at baka magkamali pa siya ng tulak. Hayop ka? Subukan mong iharas pa si Kriza at kung ano-ano ang sabihin sa kanya. Ako ang makakalaban mong damuho ka? Tita, mahinang usal ni Kriza. Lumayas ka sa harapan namin dahil kung hindi, yuyupiin ko ang daspa na to sa katawan mo. Anong tingin mo kay Kriza? Isang bagay? Kailanman hindi namin ipagbibili ang anak namin sa'yo. Makahulugang ngumisi lang si Alex na hinaplos ang dalawang braso na nagkaroon ng mga galos sa paghampas ng ginang sa kanya. Ano pang hinihintay mo? Lumayas ka na sa harapan namin dahil likas na masama si Alex. Sa loob ng 2 araw, bigla na lang na-froze ang lahat ng mga ari-arian ng pamilya Aguilion. Kasama na doon ang 2 bahay nila, na isa ay ang mismong tinitirhan nila ngayon. Hindi lamang iyon. Ang mga stock assets din na nasa pangalan ng ama ni Kriza ay hindi pinalagpas ng lalaki. Diyon na naging ganti niya sa ginawa ni Kriza at madrasta sa kanya na sa mga araw na iyon, dahilan kung bakit masakit pa rin ang kanyang katawan. Mismo ang korte nang nag-decide na gawin iyon at walang nagawa ang 2 babae. Ito rin ang naging dahilan para maospital ang madrasa ni Kriza na kinailangan ng IV drip dahil sa sobrang hina ng katawan nito na parang bibigay na. Hindi pwedeng gawin yun sa atin ng lalaking yun. Bulalas ng ginang na magising na nasa ospital siya at malamang totoo ang naalala niya bago pa man mawala ng malay. Hindi ako papayag. Ilalaban kong karapatan namin. Sumusobra na siya. Walang pakundangan. Pinuntahan ng ginang ang kumpanya ni na Alex sa kabila ng pagpigil sa kanya ng mga nurse dahil bukod sa medyo mahina pa ay mag-isa lamang din siya. Doon siya nagwala at patuloy na nag-eskandalo. Subalit hindi na kagaya ni Alex ng lalaking nakaharap nila ni Kriza na mahina nung nagdaan.
Gumawa ito ng paraan na kamuntikan ng ikakulong ng ginang. Mabuti na lang at dumating si Criza upang pigilan ito. Kung hindi panigurado, dagdag na naman itong sa problemahin ng dalaga. Tita naman, problemado na nga tayo tapos gagawa ka pa ng panibagong problema? Hayaan mo na po siya. Huwag na nating patulan at ipipilit ang gusto natin dahil hindi rin naman tayo mananalo. Sabog na doon ang emosyong kinikimkim ni Criza na pinilit bumalik ang ginang sa ospital dahil sa malaking sakit pa nito. Kung nag-aalala ka sa akin, hindi mo nadadagdagan pa ang pasanin ko. Tahimik na sumunod ang ginang sa gusto ni Criza. Bumalik sila ng ospital upang ituloy ang kanyang gamutan. Iha, hindi na baling mawalan tayo na matutuluyan, pero ang inaalala ko ay ang ama mo. Basag ng ginang sa pagitan ng tahimik na paligid. Silang dalawa lamang ang nasa silid. Kailangan na ring makonfine ng ginang upang malagyan ng dextrose. Kailangan ng malaking halaga para mapawalang sala siya. Bagamat mabait si Attorney Balboa, kinakailangan pa rin natin siyang bayaran. Nabanggit na sa kanya ni Criza ang tungkol sa attorney na hahawak sa case. Masaya na ang ginang na meron kahit papaano. Huwag na po kayo mag-alala, tita. Ako na po ang bahala sa pera. Gagawa po ako ng paraan. Maniwala po kayo, hahanap ako ng paraan? Ang plano sana ni Criza at ng ginang ay ang ibenta ang mga ari-arian nila upang gamitin iyon. Ngayong frozen ito, paano na nila magagawang ibenta? Hindi naman maniniklohod si Criza kay Alex para lang iurong niya ang lahat ng iyon. Hindi niya ipagkakanulo ang kanyang sarili. Maninindigan siya hanggang sa huli. Salamat, iha. Ngumiti lang si Criza pero deep inside gulong-gulo na rin siya at hindi niya na alam kung ano ang kanyang gagawin. Gusto niya nang mag-breakdown. Hindi lang niya magawa dahil ayaw niyang ipakita. Ikinurap-kurap na ni Criza ang kanyang mga mata nang maramdaman ang pamamasa ng bawat sulok ng kanyang mga mata. Ilang sandali pa iniiwas na niya ang paningin. Baka kapag hindi niya yon ginawa ay tuluyan ng bumaha ang kanyang mga luha. Wala pong anuman yon. Matamang pinagbasta ni Criza ang kanyang madrasta. Sa totoo lang naaawa siya sa dalaga na siyang pumapasan sa lahat ng hirap na hindi naman nilang dapat maranasan. Ngayon, dinukot niya sa bag ang passbook na kanyang buwan-buwang pensyon na natatanggap. Hindi yon sobrang laking halaga pero alam kong makakatulong din naman. Aniya matapos iabot sa dalaga at ipahawak sa kamay niya. Parang nakabikig naman ang lalamunan ni Criza nang dahil doon. Ayaw niya sanang tanggapin yon dahil pambili yon ng maintenance nitong gamot at iba pang personal na gamit. Pero wala naman siyang ibang choice. Masasaid din tiyak ang kanyang mga naipon na di naman sobrang kalakihan. Salamat po, tita. Huwag kayong mag-alala. Oras na makalabas na doon si Papa at makaluwag-luwag tayo, babayaran kita. Aabot-abutan kita kahit pa konti-konti. Sa ngayon, gagamitin ko po muna ito. Tumango lang ang ginang sa kanya. May malit akong apartment na medyo malayo nga lang dito. Luma na yon pero maaari pang tirahan. Pwede mo akong ihatid muna doon. Tapos, ikaw naman, mag-rent ka na lang muna dito kahit na room for rent lang para maasikaso mong mabuti ang kaso ng ama mo. Subukan natin maghiwa-hiwalay muna ngayon. Isang araw, darating din ang panahon na muli tayo magkakasama. Diba, iha? Napunit ang puso ni Criza nang marinig niya yon. Napamahal na rin sa kanyang babae pero dahil sa sitwasyon nila ngayon, aarte pa ba siya? Kailangan niyang magpakatatag para patuloy na lumaban. Sige po, tita. Pagkalabas ng ospital ng kanyang madrasta ay inihatid na ni Criza ang ginang sa sinasabi nitong apartment. Gaya ng sabi nito, maliit nga lang yon. May 2 kwarto na 60 square meters lang ang sukat. Simple lang din ang mga dekorasyon. Walang-wala yon sa bahay na kanilang tinitirahan dati. Sobrang nalungkot doon si Criza dahil alam niya, hindi sanay sa ganito kalit na lugar ang kanyang madrasta. Ngunit wala naman siyang magawa. Huwag kang mag-alala, tita. Kapag nakabawi na tayo, ayos lang ako, Criza. Huwag mo akong alalahanin. Ang isipin mo ngayon mapawalang sala muna ng papa mo. Saka na natin isipan ng mga iba pang bagay. Sa ngayon, gawan muna natin ang solusyon ng bagay na to. Saka na tayo mag-isip na ibang gagawin. Sige po, tita. Nang gabing yon, pinili niyang doon na muna matulog. Kinabukasan na lang siya babalik para sa syudad. Naghanap rin siya ng online na room for rent. Mabuti na lang pumayag ang court na kunin niya ibang mga gamit at damit niya dahil na rin sa kanyang pakiusap.
Tinawagan niya rin ng kaibigan na si Rita para humingi ng tulong na makahanap pa siya ng ibang trabaho, bagay na una pa lang hindi na sinang-ayunan ng kanyang kaibigan. Kriza, ang haba ng oras ng trabaho mo. Ni wala ka nang halos pahinga, gusto mo bang maagang mamatay? Aba naman, baka gusto mo maawa sa sarili mo. Huwag mong sobrang pagurin. Ayos lang ako, Rita. Kailangan ko talagang magdalawa ng trabaho kaya tulungan mo ako kung may alam ka. Sabihin mo. Bakit ba? Ba't ba kailangan mo ng malaking halaga, ha? Sabihin mo sa akin. Saan mo gagasasin yan? Sapat naman ang kinikita mo, ah. Napilitan si Kriza na sabihin dito ang nangyari para tulungan siya. Hindi niya rin naman mapipilit ang kaibigan lalo't wala siyang masabing dahilan. Ang alam lang nito ay ang tungkol sa ama niya. Hindi nito alam ang tungkol sa frozen nilang assets na maging ang bahay nila ay dinadamay doon ni Alex. Ano? Napakahayop talaga ng lalaking yon. Reaksyon nitong sa tawag pa lang alam na ng dalaga, umuusok na ang bunbunan. Ano bang gusto ng hayop na yon, ha? Bakit ginugulo pa niya ang buhay mo? Pagkatapos ng ginawa niya, grabe. Napakawalang puso niya. Kaya nga, sige na Rita, ha? Tulungan mo naman ako. Kailangan kong mag-ipon lalo pa ngayon at kailangan kong mag-room for rent. Isa pang bayarin ko yung buwan-buwan, please. Tulungan mo ako. Pakiusap pa ni Kriza na unti-unting pumapatak ang mga luha. Oo na, hahanapan kita. Pero ipangako mo sa akin na hindi mo pababayaan ang sarili mo. Maliwanag? Mahirap magkasakit. Health is wealth. Kung magkakasakit ka, paano mo malalabas ang papa mo at masusuporta ng madrasta mo? Promise, Rita. Hay nako. Kung sarili ko lang tong bahay, dito na sana kita inulok tumire. Kaya lang, hindi naman eh. Oo, mabait ang asawa ko, pero yung mga in-laws ko, hindi. Baka kung ano pang masabi nila eh. Ayos lang, Rita. Sapat na sa akin yung mahanapan mo ka ng part-time job. Huwag mo na akong alalahanin. Parang hindi mo naman ako kilala. Matapang ako, di ba? Matatag. Narakapan niya iyon ng hilaw na pagtawa. Maging siya niloloko ang sarili. Sukong-suko na siya kaya lang. Hindi naman po pwede dahil may mga umaasa. Kaya ko to. Ilang araw nang lumipas at nahanapan na ni Rita si Kriza ng trabaho. Nakabalik na rin siya naroon sa Bayan City. Pinahiram siya nito ng pera na hindi niya naman tinanggihan dahil kailangan niya. Mababayaran din kita, Rita. Pasensya na talaga kung ngayon man ay pabigat ako. Wala rin naman akong matatakbo ang ibang tao. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Pagkatapos ng kanyang trabaho, nagpa-part-time siya sa isang music at high-class restaurant. Ilang oras lang na pag-usapan nila na ma-hire siya. At dahil magaling siyang umawit at gumamit ng instrument, mabilis siyang nag-hire sa music restaurant na yon. Naging all-around si Krisa doon na hindi naman niya nirereklamo. Minsan singer, dahil may sarili naman silang hired na singer. Minsan din pianist kapag wala ang hired pianist ng resto. Minsan cashier at madalas nasa floor para maging food server sa nasabing restaurant. Oh my God! Anong ginagawa niya dito? Bulalas ni Krisa na makita niyang nasa loob ng resto, si Nicolo Bentacord. Isang gabi. Paano kung makita niya ako? Mahuhusga niya na naman ang pagkatao ko? Sandali, bakit ba ako conscious sa kanya? Hindi naman niya ako matutulungan sa mga pangangailangan ko at sa mga bayarin? Hindi mag-isang abogado. May magandang babae siyang kasama. Hindi pumasok sa isip ni Kriza na girlfriend na iyon. Malamang katrabaho lang ito at kung di naman ay kliyente niya. Kitang-kita niya ang lantarang pagkagusto ng babae sa abogado na lantaran din ang trabaho lang ang trato. Di na nagulat ba doon si Kriza? Magtataka pa ba siya sa ugali nito? Kalma, Kriza. Maging normal ka lang. Huwag mo siyang pansinin. Pinili na lang niyang huwag makialam sa kung anong business meron ito sa resto. Hanggat maaari, ayaw niya rin magpakita sa binata. Pinakisuyo niya pa isa sa mga kasama na siya ang magdala ng pagkain nila sa table. Ayaw niyang siya ang magsuserve sa kanila. Paniguradong kukutsain na naman siya ng binata sa mga titig. Kakilala mo? O sisa ng katrabaho na may makahulugang tingin. Sort of, pero ayoko kasing magpakita sa kanya. Alam mo naman ang sitwasyon ko. I am a teacher. Baka mamaya idaldal niya sa mga kakilala kung narito ako. Bawal akong tumanggap ng part-time talaga kaya please, help mo naman ako ngayon O sige, Krisa. Ako nang bahala dito, huwag kang mag-alala. Salamat bawi ako pag ikaw nang may kailangan. Tumango lang katrabaho ko at umalis para iserve na ang pagkain. Ang buong akala ni Krisa ligtas na siya ng gabing iyon.
Nung tingnan niya kasi ang table nila mula sa malayo at nakitang wala dun si Nicolo, nakahinga siya na maluwag doon. Pakanta-kanta pa siya patungo ng banyo nang bigla matigilan at makita roon ang bulto ni Nicolo na magkasalubong. Huli na ang lahat. Nakita na siya ng abogado. Kung sakaling iikot pa siya, makikita pa rin siya ni Nicolo na ang mga mata ay nakapako na ngayon sa kanya. "Hi, Attorney Bendacourt?" Napipilitan niyang bati sa kanya. Tumigal si Nicolo sa tapat niya. Hinarangan ng daan kahit pa ilang beses nang tangkain ni Criza na lagpasan siya. Para silang nagpapatintero doon. Nangunot ang noo ni Nicolo nang makita niyang malaki ang ibinaba ng timbang ng dalaga. Lumaki rin ang eyebags at mahahalata sa katawan na matamlay at parang walang anumang lakas at gana. Alam ni Nicolo bilang music teacher, mahigpit ang pinapasokan nitong private center at hindi po pwedeng mag-take ang mga teachers sa ibang trabaho habang nakapirma pa sila ng kontrata sa kanila. Kaya nagtataka siya anong ginagawa ni Criza sa lugar na yon, given na hanggang gabi pa siya doon. "Chris, gaano ba kalaking halaga ng perang kailangan mo?" Hindi napigilang itanong ng binata. Curious lamang siya dito. Sobrang laki ba? To the point na kailangan mo mag-apply ng trabaho sa lugar na to? Hindi sa minamaliit kita dahil pumasok ka dito, pero sobrang short ka ba sa pera para patulan mong trabahong ganito? Natigilan si Criza. Wala siyang karapatan hinga nila na explanation. Hindi niya rin expected na sasabihin iyon ni Nicolo. Huminga siya na malalim upang wag sagutin ito ng pabalang or pabalagbag. Wala rin naman saysay kung maglilihim siya dahil piniguradong malalaman din niyang tungkol dito. "Oo. Sobrang kailangan ko ng pera kaya narito ako at nagtatrabaho. Anong masama doon? Bawal bang mag-part-time job ang kagaya ko?" Agad nahulaan ni Nicolo na dahil yon sa ex-boyfriend nito. Wala namang ibang manggigipit sa babae kundi ito. Di niya pinansin ang naging katanungan ni Criza. "Ganun ba? Sige, pag-igihan mong mabuti. Huwag kang mag-alala. Hindi kita isusumbong sa pinagtatrabahuan mong center." Nilagpasan na siya ni Nicolo doon na parang hindi kakilala. Nagibit balikat lang dito si Criza. Wala rin siyang pakialam kung isumbong siya nito doon. Wala naman siyang masamang ginagawa. Paglabas niya sa dining area, wala na doon ang abogado pati na rin ang kasama nitong babae. Nakakainis na silang dalawa ng restaurant. Nakaalis na. Hanggang saan kaya magagawang tiisin ni Criza ang ginagawang panggigipit sa kanya ni Alex? Hanggang kailan magagawang hindi bigang pansin ni Nick ang problemang kinakaharap ni Criza? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.